Ang sabi pa ng Vice Presidente, no, ang bobo kasi nung lawyer nila. Ang bobo daw nung lawyer nila. Sino po ba yung lawyer o tumatayo na magtatanggol po doon sa kabilang kampo? Di ba po si Attorney Cristina Conti? At kada nagsasalita po si Attorney Cristina Conti, mga bossing, tumutugma naman po doon sa mga pangyayari, doon sa mga sinasabi. Di ba? Tama naman po yung mga sinasabi. O kaya ang sabi ni Attorney Cristina, kung ganyan po ang kanyang sasabihin, pwede naman po siyang humarap doon sa ICC, no? At sabihin niya yung mga sinasabi niya, no? Oh. Ano po ba yung sinasabi? Kasi daw hindi daw maintindihan ng ating Vice Presidente. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts. Ilang 43 counts? Sabi nga, di ba? Miski si Bato, ano sabi? Kapag lumagpas ng dalawa, madami na yun. O napakarami na nun. No? Pag lumagpas ng isa is too many. 43. I do not even understand paano naging crimes against humanity yung 43 counts of murder. Na ngayon ay lumalabas na hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at mga complainants. O yan, diyan na ano yan, no? Sa ICC na. Diyan mapapatunayan yan. Kung sa Congress pa lang, sa Senado pa lang, pinagbigyan nyo na yung mga paghingi nila ng inyong paliwanag. Hindi naaabot siguro sa ganyan. No, pwedeng sabihin talaga ng mamamayang Pilipino, okay na naman eh. Napag-uusapan natin, iimbestigahan na sa Senado. Wala. Mga bossing, yung isang beses na pagpunta ng dating Pangulong Duterte doon sa Congress, sabi ko sa inyo na ano lang ho yun eh. Napilitan lang ho yun eh. Bakit? Style nila is style nila, hinintay nilang mag-cancel. Or nung nakita nilang nag-cancel yung Congress, dahil nga sinabi nila, wala pong tiwala ang dating Pangulong Duterte o yung kampo ni dating Pangulong Duterte sa mga Congress. Ano ibig sabihin nun? Hindi dadating, hindi pupunta, hindi pa uunlakan. Ano gagawin ng Congress? Cancel na. O sige, cancel na lang natin. Kasi yung principal o yung pinaka-main na taong kailangan nating makausap, hindi dadating. Pinost nila, cancel. Nagyabang sila Panelo nung nakita na cancel. No? Bakit nyo kinancel? Dadating kami. Di ba? Biglang dadating. Nung nakita nyo nung nalaman nyo pupunta kami, biglaan nyo kinancel. Pinaliwanag po yan ng Congress, mga bossing. Yun po yung nag-iisa na nakita ko ang dating Pangulong Duterte na nandoon sa loob ng Congress. No? Sabi ng Congress sa kanila, ganun ba? Sige, attend kayo. O di ibalik natin na wala na silang nagawa. Diba? At doon din mga kababayan, doon din natin natunghayan yung paghawak ng mikropono ng dating Pangulong Duterte at gustong ipukol o ihampas kay dating Senador Trillanes dahil po ayaw pumirma doon sa waiver na hinihingi. Bakit kaya? Baka talagang mayayari sila doon. Talaga sigurong pag nakita, nabuksan yung yung bank account na yon, sandamakmak na ang makikita na mga transaksyon. Kaya ayaw ipakita. Di ba ngayon naman, dahil nga ayaw nila umattend doon, ayun ang nangyari, ICC. Nasabihan pa ng Vice Presidente ay ang bobo ng lawyer nila. Ngayon, si Nery Colmenares. Eto kay Nery Colmenares, kumbaga hindi din ako dito. Dahil may bali-balita, di ba, na taga-bundok o makabundok din to. Kaya lang, hindi naman po porket ganon, hindi porket hindi tayo sa kanya, okay sa kanya, palalampasin natin, di ba? Tama yung sinabi niya, ilan nga ba, ilan ba talaga ang papatayin ng isang presidente para masabing krimen ito sa sangkatauhan? Di ba? Yung 43, mga bossing, madami na ho yun.
Napakadami na po. Pag lumagpas ng isa, mga bossing, alarming na po yun. Nakaka-alarma na ho. Oh, di ho ba? Parang yung mga sagot ng ating Vice Presidente, gusto nilang, 43 lang naman yan. No? Paano naging ano yan? Crimes against humanity. Kung matatandaan ho natin, mga bossing, 2011 to 2019 lang ang iniimbestigahan or ang nililitis ng ICC. Mga boss. 2011 hanggang 2019 lang. Ibig sabihin, no, mga kababayan, ganun po nire-respeto ng International Criminal Court ang Pilipinas kahit alam na nila, alam nating lahat na ang dating Pangulo ang umalis o bumaklas doon sa ICC. O dahil wala umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2020 o hindi nakasama yan. No? Kahit alam nating lahat na siya yung iniimbestigahan kaya umalis siya. O di ho ba? Sa 43 na yan, naniniwala ako, yun lang yung sakop, yung 2011 to 2019. Or, yan po ay baka mga representante nung napakarami. Di ba? O, kung idadagdag dyan, yung from 2020 hanggang 2022, dalawang taon pa yun. Tsaka ang tanong, naubos ho ba ang droga? Hindi naman, di ba? Pangako, 6 na buwan. Wala, hindi nangyari. Nag-extend, 6 na buwan pa ho kasi hindi namin akalain na ganito pala kahirap yung problema ng Pilipinas sa droga. 6 na buwan pa ho, extend pa po kami. Pinagbigyan, naubos yung 6 na taon nila. Wala. Di ba? Wala din ho. Naubos yung 6 na taon nila. Meron pa din hong droga. At may issue pa na wake and bake, sabi ni Nikita. Wake and bake pa din. Hindi, may issue pa ho, mga kababayan, na ang sinasabi ng mga kapwa natin Pilipino, yung mga maliliit lang po yung patay . Yung mga maliliit lang po yung kulong . Pero yung malalaking mga tulak, ayun, nakakalaya. At isa nga sa tawag dito, lumilipad-lipad na pangalan, yung Michael Yang, na presidential advisor ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Ako, ayoko sabihin yung nabububuhan ako no? Hindi ko maintindihan kung bakit lumabas sa bibig ni Inday Sara Duterte ito. Parang gusto niyang pamukha na 43 lang naman. Paano naging crimes against humanity yan? No? Kaya yung sagot ni Nery Colmenares, ilan ba talaga ang papatayin ng isang presidente para masabing krimen ito sa sangkatauhan, no? Kung maliit na bagay sa mga Duterte ang pagpatay ng 43 na katao, hindi ito maliit sa mata ng biktima at ng mundo at sa mata ng normal na tao. Di ba, mga kababayan? Tayo marinig lang, 3 patay doon. Bakit ano? Sabi pinagbabaril sabi nanlaban daw Ang dami. Kawawa naman. Grabe naman. 3? No? 5 patay doon. Ano nangyari? Sabi nanlaban Ganun daw Mapapagano na tayo. Putik na yan. No? 43. At ito ho, sakop lang ho ng 2011 hanggang 2019. Mga kababayan. Di ba? Parang nagmumukhang yung 43 o 40 na namatay, normal lang yan. Okay lang. Natatandaan ko yung mga ampatuan dati. Halos parehas lang ng bilang, mga bossing. O mas madami lang yung sa ampatuan, yung mga inilibing ho, mga boss. Di ba? Ewan ko lang ho, doon sa mga DDS. Sabi ni Family Life, 213, baka 1 million host, no? Para makasuhan. Ewan ko lang doon sa mga DDS, kung ang sasabihin pa din natin, wala. Pinupolitika nyo lang ang ating Vice Presidente. Aba, magising ho tayo, no? Kung napapansin nyo din ho yung mga DDS, mga Boss Chief Amos, sir, pag nandyan ho sa comment section, ang lagi lang ho nilang nasasabi, wala.
Ayan oh, sabi ni ano, Benong Kusut, oh, baka inggit lang kayo, maraming nagmamahal sa mga Duterte. Nakita nyo? Yan lang ang kaya nilang ikomento. Sabay yung sasabihin, bayaran ka kasi, no? Ah, ikaw Mark, ano ka eh, addict ka eh. Ganun lang ho yung sasabihin nila. Hindi ho nila kayang ipagtanggol, mga kababayan. Yan, tingnan mo, sabi ni Benang Kusut, oh, baka inggit lang kayo. Maraming nagmamahal sa mga Duterte. 'Di ba? Bakit po sila walang masabi? Bakit hindi po nila palagan itong mga sinasabi ko? Oy, Mark, hindi totoo yung sinasabi mo. Ganito talaga, ganyan yan. Oh. Kasi ho, wala silang kayang idepensa dahil ang tanging naririnig lang ho nila, mga kababayan, ay pinupolitika sila. O, paano nga naman sila magkokomento? Paano nila sasalagin yung mga sinasabi ko? 'Di ba? Kung ang naririnig, wala, pinupolitika lang 'yan. Oh. Di siyempre ang sasabihin nila, adik ka kasi, Mark. 'Di ba? Inggit ka kasi, Mark. Nako, hindi ako yung kinakaharap nila ngayon, hindi ko kakainggitan 'yun. Bakit? Ayokong yung nai-stress ako, iisipin ko, naku, malalayo ako sa mga anak ko, malalayo ako sa mga ganito, ganyan. Oh. Baka naman bayad yung lisensya ni Pusit, sabi ni Kent Kulitz. Oh. 'Di ba? Para dapat kainggitan 'yun, no? Kainggitan ko 'yan kung sakali na meron silang mga naisasagot doon sa mga issue sa kanila, mga confidential funds, etc., etc. Kaso walang dapat kainggitan. Hindi nila kayang sagutin at hindi nila sinasagot or iniiwasan nilang sagutin. Oh, kagaya na lang nung sinasabi ko sa inyo, si Perlita. Magkano bayad sa iyo? Pag pinag-usapan natin yan, Perlita, sasabihin mo, talagang unfair ang buhay, ano? Biruin mo ako, kayod ako 8 oras hanggang 12 oras kasama overtime. Ganito lang kinikita ko. Pagka yan binanggit ko, magkano pinapasahod o sinasahod ko sa YouTube, wala. Sasabihin mo, unfair naman ang buhay. Etong tao na to, magsasalita ng 1 oras tapos gano'n na yung kinikita. Samantalang ako, wala na, pagod na ako. Hanggang ngayon, 20 pesos na bigas pa din ang iniiyak ko. Oh. Diba? Nakita nyo, di ba? Hanggang ngayon, eto, type ni Perlita, no? Magkano bayad sa'yo? Inulit niya ulit. Masakit na yung mga sinasabi ko, ha? Karamihan sa mga testigo, karamihan sa mga namatay, yung mga testigo sana. Ano yun? Sabi ni Ace, nasa si Perlita, hinahanap ko, meron pa eh. Inulit lang ni Perlita yung kanyang magkano bayad sa'yo? Uulitin ulit ni Perlita. Magkano bayad sa'yo? Di ba? Hanggang dyan ho kasi ang kaya lang nila. Hindi kayang idepensa yung mga hinahangaan at sinusuportahan nila. Wala eh. Sabi ni Revelyn Pepito, kahit anong gawin nyo sa administrasyon, hindi nyo mapabagsak dahil majority na marami pa ring naniniwala sa aming mahal na presidente. Mabuhay ang aming presidente. At ito mga kababayan, sasabihin nila, yung confidential funds ni BP Sara, ganito, ganyan. May confidential funds din naman ng presidente, No, mas malaki pa nga. Kilala nyo si Bersamin, no? Executive Secretary ng presidente. Inilatag niya din yun. Ipinaliwanag niya lahat din yun. Kaya hindi dapat kilutin. At sabi naman ng COA, okay lahat. Walang problema. Yung dito sa inyo ang hindi na ipapaliwanag.